Matagal nang hindi nagkikita ang magkakapatid na sina Archie, Pulong, at Mindy. Lumipas ang halos 10 taon bago muling nagkasakasama. At ang dahilan ng muling pagkikita ay ang pag-uwi ni Mindy mula sa Amerika. Sa wakas, makikita na raw nila ang kapatid nilang matagal nang nangiibang bansa. Ang dating tahimik at simpleng babae na ngayon sopistikada na. Dala ng buhay sa ibang bansa. Yan ba talaga si Mindy? Tanong ng asawa ni Archie na si Maris, habang nakatayo sa malaking veranda ng kanilang bahay. Nakaayos siya. Tulad ng dati, mahal ang suot, matalim ang mga mata. Ibang-iba na nga no, halatang may pera na. Ngumiti si Archie. Natural lang yan. Doon na kasi tumira ng matagal. Pero mabait yan si Mindy. Kahit kailan, hindi nagbago. Ngunit sa loob-loob ni Maris, iba ang iniisip niya. Ayaw niyang may mas umangat pa kaysa sa kanya. Lalo na't siya ang asawa ng panganay at ina ng 3 anak na halos kasing yabang rin niya. Nang dumating si Mindy, masigla itong bumati sa lahat. Yumakap siya kay Archie, kay Maris, at pati na rin sa mga pamangkin. Pagkatapos, lumapit siya sa nakababatang kapatid na si Pulong, na naroon kasama ang asawa niyang si Loida at ang 2 anak nilang sina Jeric at Carlo. Pulong, ang tagal nating hindi nagkita, sabi ni Mindy. Maigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Ngumiti si Pulong, bagaman halata ang pagkamahiyain. Ayos lang kami ate. Salamat at nakauwi ka na. Ang bahay ni Archie ay malaki. May mamahaling chandelier, mga kortinang imported, at mga dekorasyong halatang may presyo. Para kay Pulong at sa pamilya niya, ito ay parang mansyon. Ang 2 batang lalaki ay tahimik lamang sa gilid. Halos hindi makapagsalita sa ganda ng paligid. Halika, kumain na muna kayo, sabi ni Maris. Ngunit may halong ngiting malamig. Huwag kayong mahiya ha. Habang nagsasalo-salo ang lahat, napansin ni Mindy na tila may pader sa pagitan ng mga pamilya. Si Maris ay abala sa pagkukwento patungkol sa mga negosyo nila at sa mga planong magbakasyon sa Japan. Si Archie naman ay nakikinig lang habang si Pulong ay tahimik lamang na sumasabay sa pagkain. Pulong, tanong ni Mindy. Kamusta na ang mga anak mo? Okay naman ate. Si Jeric ay grade 12 na. Si Carlo naman ay nasa high school pa lang. Nag-aaral sila ng mabuti. Magaling. Naku, mabait talaga yung mga anak mo, sagot ni Mindy, sabay kindat sa 2 bata. Ngunit napansin ni Maris na si Jeric ay nakatitig sa isang shelf kung saan nakahanay ang mga mamahaling figurin na koleksyon niya. Hoy iho, mag-ingat ka dyan ha, sabi ni Maris. Baka matisod mo yung shelf, bahal lahat yan. Namula si Jeric. Pasensya na po tita, tinitignan ko lang naman po. Ngumisi ang isa sa mga anak ni Maris. Baka gusto niyang dalhin yan mama. Tumawa sila. Tahimik si Pulong. Hindi niya alam kung magagalit o magpapasensya. Tumingin siya kay Loida. Napilit na pinapakalma ang mga anak. Si Mindy naman ay napabuntong hininga. Hindi niya inakalang ang masayang reunion na pinlano niya ay sisimula ng mga ngiting may halong mga panglalait. At sa gabing iyon, habang nag-iingay at nagkakantahan ng iba, may lungkot sa mga mata ni Pulong. Sa gitna ng karangian, ramdam niyang hindi sila kabilang. Kinabukasan ng reunion, baga pa lamang ay abala na si Marie sa paghanda. Inutusan niya ang mga katulong na ayusin ang mesa. Ilabas ang mamahaling pinggan at punuin ng mga prutas at kakaninang hapag. Gusto niyang ipakita kay Mindy at sa lahat ng mga kamag-anak kung gaano sila kaayos at kagarbo sa buhay. Habang abala si Maris, pumasok si Pulong sa kusina para tumulong. Pwede akong magbuhat ng mga upuan ate, alok niya. Ngunit sinabayan siya ng malamig na tinig ni Maris. Naku, wag na Pulong.
Baka madumihan pa ang mga upuan. May gagawa naman yan. Napatigil si Pulong. Ngumiti siya ng pilit, sabay sabi na, ganun ba? Sige, paglabas niya. Nagkatinginan ng dalawang katulong at napailing. Halatang naramdaman rin nila ang hiya ng lalaki. Maya-maya, dumating si Mindy mula sa labas. May dalang mga pasalubong at munting regalo para sa lahat. Eto para kay Maris, sabi niya, sabay abot ng isang maliit na kahon. Nang buksan ni Maris, isang simpleng scarf lang pala. Ang ganda, Mindy, sabi nito, ngunit halatang hindi nasiyahan. Siguro mura lang to sa States, no? Sabay ngiti. Tumawa naman si Mindy. Hindi naman. Samantala, sa sala, naglalaro sina Jeric at Carlo, kasama ang mga anak ni Maris. Ngunit imbes na laro, naging tuksuhan ang nangyari. Bakit luma yung cellphone mo? Tanong ng panganay ni Maris. Kami nga kada taon nagpapalit eh. Hindi ka ba binibili ng papa mo? Napayuko si Jeric. Wala kaming pambili eh. Hindi pa kain ni papa. Mahirap lang pala kayo. Sabat naman ng isa. Kaya pala luma ang mga damit nyo kahapon. Narinig ito ni Loida mula sa kusina. Kaya agad niyang tinawag ang mga anak. Anak, halika na. Tumulong ka kay tatay sa labas. Sa tono ng boses nito, halata ang pagpipigil ng galit. Nang tanghalian na, sabay-sabay silang kumain. Si Maris ay walang tigil sa kwento patungkol sa mga mamahaling figurine na koleksyon niya. Bawat isa dyan, sabay turo sa istante, ay galing pa sa Japan at Italy. Mahal ang lahat ng yan. Limited edition kasi. Tahimik ang lahat. Ngunit mapapansin sa mga mata ni Maris ang sobrang pagmamalaki. Parang sinasadya niyang ipamukha ang yaman sa kanila. Si Jeric naman ay patuloy sa tahimik na pagtingin sa mga figurine. Namangha siya sa kintab at kinis ng mga ito. Ngunit nang akmang lalapit para tignan ng mas malapitan, biglang sumigaw si Maris. Hoy, huwag mong hawakan yan. Baka mahulog. Hindi mo kayang bayaran yan. Napatigil si Jeric, namutla. Lahat ay napatingin sa kanya. Tumahimik ang paligid. At ang mga ngiti ng kanina ay napalitan ng hiya. Si Loida ay agad na lumapit sa anak. Hinawakan nito sa balikat. Halika na anak, umupo ka dito. Si Pulong ay napatingin sa kapatid niyang si Archie. Umaasang mapagsasabihan ng asawa nito. Ngunit si Archie ay walang imik. Sa kabila ng tawa at kwentuhan ng iba, naramdaman ni Mindy ang mabigat na hangin sa pagitan nila. Nakita niya kung paanong pinilit ngumiti ni Loida, kung paanong yumuko si Jeric at Carlo. Ngunit sa ilalim ng mga ngiti, may sugat ang damdamin na unti-unting nabubuo. Hapon na nang magsimula ang kainan sa hardin. Nagtatawanan ng mga pinsan, abala sa pagkuha ng litrato at pag-aabot ng pagkain. Si Mindy ay abala sa pag-aasikaso ng mga pamangkin, habang si Loida naman ay nakikihalubilo kahit paramdam ang malamig na pakikitungo ni Maris. Si Pulong ay tahimik lang. Pinagmamasta ng mga anak na pilit na nakikihalubilo sa mga pinsan nilang sanay sa marangyang pamumuhay. Ngunit sa gitna ng tawanan, isang matinis na sigaw ang pumunit sa hangin. Nasaan ang pikurin ko? Lahat ay napatigil. Nakatayo sa may pintuan ng sala si Maris. Hawak ang basang tela, habang nanlilisik ang mga mata. Yung collection kong butterfly lady, wala sa istante. Sino ang umawak? Sino ang kumuha? Isa-isang nagkatinginan ng mga bisita. Walang sumasagot. Hanggang sa bumaling ang tingin ni Maris kay Jeric, na noon ay papasok sana sa sala. Ikaw, singal ni Maris. Ikaw lang ang nakita kong malapit yan kanina. Namutla si Jeric. Po, hindi ko po ginalaw yun tita. Tinitignan ko lang po. Huwag ka na nga magsinungaling. Simula nang dumating kayo, saka naman nawala yun. Singit ni Maris, mataas ang boses. Maris, baka naman. Awat ni Mindy,
Ngunit pinutol ito ni Archie. Hindi, Mindy. May punto si Maris. Bakit biglang may nawala kung kailan narito ang pamilya ni Pulong? Napatulala si Pulong. Ang mga salita ay parang sampal. Kuya, ibig mong sabihin kami ang kumuha? Hindi ko sinasabing sigurado ako. Pero alam mo naman, dapat tayong maging maingat. Malamig na sagot ni Archie. Tumayo si Loida. Nanginginig ang mga kamay. Hindi kami magnanakaw. Hindi kami lumaki sa ganoong asal. Kahit mahirap lang kami, marunong kaming rumispeto. Ngunit si Maris ay hindi pa rin tumitigil. Kung hindi nyo kinuha, bakit biglang nawala? Wala na bang ibang pumapasok dito kung hindi ang mga kamag-anak lang? Hindi ko tatanggapin ang dahilan nyo. Ang mga anak ni Maris ay nakatingin lang, ngunit halata ang pangungutya sa kanilang mga ngiti. Si Jeric ay napapaiyak na. Pilit na pinapaliwanag. Tita, hindi po ako. Wala po akong kinuha. Ngunit tila walang nakakarinig. Si Mindy ay napaluha sa hiya. Sinubukan niyang kalmahin si Maris. Ngunit mas lalo lamang itong nagalit. Alam mo, Mindy, sabi ni Maris, kung hindi mo sila kapatid, baka pinalis ko na sila sa bahay ko. Tuluyang nagdilim ang mukha ni Pulong. Tama na, Maris. Hindi mo kailangang ipahiya kami ng ganito sa harap ng lahat. Kung nawawala yung pikurin mo, problema mo yan. Huwag mo kaming idadamay. Ngunit bago pa siya makaalis, sinambit ni Archie ang mga salitang lalong tumimo sa puso niya. Dapat nga hindi ka na pumunta. Wala ka namang naiaambag kundi kay Ian. Tahimik, walang gumagalaw. Si Jeric ay napahawak sa kamay ng ama at si Loida ay napayuko. Tinatakpan ng kanyang mga luha. Halika na, Loida. Uwi na tayo. Mahina ngunit matatag na sabi ni Pulong. Habang papalabas sila, wala sa kanilang pumigil. Ang mga mata ng mga kamag-anak ay nakatingin lang. Tahimik, takot makialam. Sa bawat hakbang nila papalabas ng bahay, ramdam ni Pulong ang bigat ng hiya at galit. Parang tinanggalan sila ng dangal sa sariling dugot laman. At sa labas ng malaking bahay, habang sumasakay sa lumang tricycle pauwi, nangako si Pulong sa kanyang sarili. Hindi na kami babalik dito kahit kailan. Tahimik ang biyahe pauwi ng pamilya ni Pulong. Wala ni isang nagsasalita habang humaharurot ang tricycle sa madilim na kalsada. Ang mga mata ni Loida ay namumugto. Hawak ang kamay ni Jeric na patuloy pa ring tahimik na umiiyak. Si Carlo naman, bagamat bata pa, halatang nagpipigil ng kanyang luha. Pagdating sa kanilang maliit na bahay, naupo si Pulong sa harapan ng pintuan. Pinahid ang pawis sa noo at doon lamang tuluyang bumagsak ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung anong kasalanan natin sa kanila, Loida. Mainang sabi niya. Ginawa ko naman ang lahat para lamang makisama ng maayos sa kanila. Wala tayong kasalanan, sagot ni Loida. Nanginginig ang boses. Kahit kailan, huwag mong isipin na mali tayong makipagkamag-anak. Ang mali ay yung ginamit nila ang yaman nila para ipahiya tayo. Tumulo ang luha ni Loida. At sa unang pagkakataon, napayakap si Pulong ng mahigpit sa kanya. Pagpasensyaan mo na ako, mahal. Dinala pa kita roon para lamang mapahiya. Sa silid, narinig nila si Jeric na nakikipag-usap kay Carlo. Kuya, totoo bang mahirap tayo kaya galit sila sa atin? Tanong ng bunso. Hindi kaagad nakasagot si Jeric. Hindi tayo mahirap sa puso, Carlo. Mahirap lang tayo sa bulsa. Pero balang araw, magbabago yan. Ipapakita ko sa kanila na kahit wala tayong pera, ay may dangal naman tayo. Kinabukasan, nagpunta si Mindy sa bahay nila Pulong. May dala siyang mga prutas at pagkain. At halatang matindi ang bigat sa kanyang loob. Pulong, patawarin mo ako ha. Umiyak niyang sabi. Hindi ko na napigilan si Maris kagabi. Sinubukan kong ipagtanggol kayo pero... Wala kang dapat na ipagpaumanhin, ate. Sagot ni Pulong. Alam ko namang hindi mo ginusto yon. Pero sa ngayon, ayoko munang makita sila. Masakit pa rin.
Tinanguan siya ni Mindy. Ramdam ang lalim ng sugat sa puso ng kapatid. Babalik na ako sa Amerika sa 1 linggo. Gusto kong malaman mong hindi ko kakalimutan tong nangyari. Ipapaliwanag ko kay Archie. Hindi tama yung ginawa nila. Ngumiti si Pulong ng marahan. Wala yun, ate. Ang mahalaga, kilala ko na kung sino talaga ang pamilya na marunong rumispeto. Lumipas ang ilang araw. Kumalat ang usap-usapan sa iba pang kamag-anak patungkol sa nangyari. Ang ilan ay nakisimpatya kay Pulong. Ngunit karamihan ay nanahimik. Takot silang masangkot. Samantala, si Maris ay abala sa paghahanap ng nawawalang pigurin. Ngunit wala pa ring nakikita. Dahil doon, lalong tumindi ang galit niya. Sa tuwing maaalala ang mukha ni Jeric, nag-aalab muli ang init sa kanyang ulo. Habang si Maris ay patuloy na nakakulong sa kanyang galit at pagmamataas, si Pulong naman ay tahimik na bumabangon mula sa hiya. Nagpatuloy siya sa paglalako ng paninda sa bayan. Tuloy siya sa paghahanap buhay. Habang si Loida ay nagsimula ring magtahi ng uniforme para sa mga estudyante. Ngunit sa bawat pagtahi ni Loida, sa bawat pawis ni Pulong, at sa bawat gabing umiiyak si Jerry, isa lamang ang nasa isip nila. Hindi magtatapos ang buhay sa isang araw ng panghusga. Balang araw, sila rin ang makikita ng lahat, hindi bilang mga hinamak, kung hindi bilang mga nagtagumpay. Lumipas ang 3 araw mula nang maganap ang nakakahiyang insidente sa reunion. Sa bahay ni Archie, tahimik ang lahat, halatang mabigat ang hangin sa pagitan nila ni Maris. Si Mindy naman ay nakatakdang bumalik sa Amerika kinabukasan. Ngunit bago siya umalis, gusto niyang linawin ang lahat. Habang nagkakape sa veranda, biglang lumapit ang bagong katulong. Halatang kinakabahan. Ma'am Maris, mahinang wika nito. May gusto po sana akong aminin. Nagtaka si Maris, sabay taas ng kilay. Ano yun? Sa pikurin niyo po, ako po ang nakabasag. Nanginginig nitong sabi. Nadulas po ako habang naglilinis. Natapik ko po ito. Natakot po ako kasi alam kong mamahalin po. Kaya itinapon ko po kaagad sa likod. Akala ko po hindi niyo mapapansin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maris. Ano? Ikaw ang nakabasag? Sigaw niya. Hindi mo man lang sinabi kaagad. Agad na tumakbo si Archie papalabas ng beranda. Narinig ang sigawan. Anong nangyari dito? Si Mindy ay tumayo. Lumapit. Anong sinabi ng katulong? Tanong niya. Bagaman halatang alam na niya ang sagot. Umiiyak na tumango ang katulong. Opo, Ma'am Mindy. Hindi po sila ang kumuha. Wala pong ninakaw sa Sir Pulong. Ako po talagang nakabasag. Tumahimik ang paligid. Si Maris ay napatigil. Napahawak siya sa kanyang noo at pagkatapos ay napaupo. Parang biglang naglaho ang yabang na bumabalot sa kanya noong nakaraang araw. Diyos ko, mahina niyang bulong. Anong nagawa ko? Lumapit si Mindy na may labis na galit at pagkadismaya. Maris, sinabi ko na sa'yo noon pa man. Huwag kang basta-bastang manghusga. Sinaktan mo ang kapatid namin ng walang katotohanan. Hindi ko alam. Akala ko kasi. Nanginginig na sagot naman ni Maris. Ang akala hindi sapat na dahilan para durugin ang dignidad ng tao. Maring sabi ni Mindy. Tahimik si Archie. Nakayuko. Alam niyang siya rin ay may kasalanan sa pananahimik at pagkampi noon. Kung pwede kong pawiin ang sinabi ko ay gagawin ko. Mahina niyang sabi. Hindi ko dapat pinabayaan si Pulong na nasasaktan ng ganoon. Gabi na nang umalis si Mindy pabalik ng Amerika. Ngunit bago siya umalis, binisita niya sina Pulong at Loida. Pulong, sabi ni Mindy, halos lumuluha. Napatunayan na naming wala kayong kasalanan. Ang totoo, ang katulong ni Maris ang nakabasag ng pigurin. Tahimik lang si Pulong. Pinagmasdan niya ang kapatid bago sumagot. Salamat sa pagpunta mo, ate. Pero kahit malinaw na ang totoo, hindi na mabubura yung mga salitang binitawan nila sa amin. Minsan, mas masakit pa yon kaysa sa kasalanan mismo. Tumango si Mindy.
Pinahid ang luha. Alam kong nasaktan ka, pero sana matutunan mo ring magpatawad. Hindi para sa kanila, kung hindi para sa sarili mo. Ngumiti si Loida, bagaman may lungkot. Tama ka ate, pero siguro hindi pa sa ngayon. Kailangan muna naming maghilom. Habang papalayo si Mindy patungong airport, napatingin siya sa bahay ng kapatid. Maliit man, pero may kapayapaan. Sa isip niya, kung sino pa ang hinamak, siya pa ang may tunay na kayamanan sa puso. At sa kabilang dako, si Maris ay patuloy na umiiyak sa veranda. Hawak ang basag na peraso ng pikurin. Parang simbolo ng sarili niyang basag na dangal. Lumipas ang mga taon. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang pagbabago sa buhay ng pamilya ni Pulong. Ang dating maliit na bahay na yari sa kahoy ay unti-unting napalitan ng matibay na sementong tahanan. Si Pulong na dati naglalako lamang ng paninda ay nakapagpatayo na ng maliit na tindahan sa palengke. Mula roon, lumago ang kanyang negosyo. Naging supplier ng mga gulay sa mga karatig bayan. Si Loida naman ay patuloy sa pananahi hanggang sa makilala sa barangay bilang isa sa mga pinakamahusay na gumawa ng uniforme. Sa tulong ng kanilang sipag, natustusan nila ang pag-aaral ni Jeric at Carlo. Si Jeric ay nagtapos bilang civil engineer, habang si Carlo naman ay naging guro sa pampublikong paaralan. Noong panahon ng pagtatapos ni Jeric, tahimik lamang si Pulong habang pinagmamasdan ng anak na nakasuot ng toga. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng alaala ng kahapon. Ang panghihiya, ang mga mapanuring tingin, at ang mga salitang tumatak. Wala kayong ambag kung hindi kahiyan. Ngayon, tila pagkaunti-unti nang napapalitan ng respeto at pagtingala ang mga dating tingin na yon. Pa, sabi ni Jeric habang iniabot ang diploma. Para sa ito. Kung hindi dahil sa sakripisyo niyo ni Mama, hindi ko tumaabot. Napaluha si Pulong. Anak, salamat ha. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking tuwa ang ibinigay mo sa amin. At sa paglipas nga ng mga panahon, isang hindi inaasahang balita ang kumalat. Nalugi raw ang negosyo ni Archie. Ang mga investment nila ay nagsipagbagsakan at pati bahay nila na pinagmula ng alita noon ay sinangla na. Si Maris, na sanay sa marangyang pamumuhay, ay hindi marunong humawak ng pera. Unti-unti silang bumagsak mula sa mga mamahaling sasakyan. Nauwi sila sa pagbebenta ng alas para lamang may pagkain. Habang bumabagsak ang isa, patuloy namang umaangat ang isa. Ang pamilya ni Pulong ay hindi lamang guminhawa, kung hindi nakilala pa sa komunidad dahil sa kanilang kabaitan at kababaang loob. Kahit gaano sila kaabala sa buhay, hindi nila nakakalimutan ang tumulong sa iba. Isang araw ng tag-ulan, habang papauwi si Pulong mula sa palengke, may babaeng tumawag sa kanya mula sa kalsada. Pulong! May ngunit pamilyar ang tinig. Paglingon niya, halos hindi niya makilala si Maris. Payat, maputla, at may bitbit na basket ng gulay. Maris, ikaw ba yan? Gulat na sabi niya. Ngumiti ito. Pilit. Oo, ako to. Napadaan lang ako. May balita kasi ako patungkol kay Mindy. Bumalik raw siya galing Amerika. Tahimik lang si Pulong. Tinignan ng babaeng minsang nagpahiya sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ahawa ba, galit, o simpleng pag-aalala. Sapagkat sa itsura nito, para itong naghihirap talaga ng gusto sa buhay. Ganun ba? Mabuti naman at nakabalik siya. Sagot niya. Kalmado ang boses. Habang nag-uusap sila, napatingin si Maris sa bagong bahay ni Pulong sa may kanto. Malaki, maliwalas at puno ng halaman. Napatigil siya at pagkatapos ay napalunok. Ang ganda ng bahay niyo, sabi niya. Ngumiti si Pulong. Pinaghirapan namin yan, Maris. Matagal, pero sulit naman. Walang ibang nasabi si Maris. Sa katahimikan ng ulan,
Tila siya na mismo ang binabalikan ng bawat salitang binitawan niya noon. Mga salitang ngayon ay bumalik bilang aral at hindi bilang kapangyarihan. Lumipas ang ilang mga buwan mula nang muling magkita sina Pulong at Maris. Sa panahong iyon, kumalat sa magkakamag-anak ang balitang unti-unti nang bumabangon ang pamilya ni Pulong, habang patuloy namang nalulubog sa hirap ang pamilya ni Archie. Nawala na ang dati nilang negosyo, at ang mga anak ni Maris ay nagsimula ng magtrabaho bilang empleyado sa mga kumpanyang malayo sa dating marangyang buhay na kanilang kinagisnan. Isang araw, habang abala si Pulong sa kanyang negosyo, may kumatok sa kanilang gate. Pagbukas ni Loida, nakita niya si Archie. Payat na payat ito at halatang pagod. Nakasombrero ito at may bitbit na sobre. "Loida, nandiyan ba si Pulong?" May ina nitong tanong. Kuya Archie, ikaw ba yan? Gulat na sabi ni Loida. Tuloy ka. Pagkapasok ni Archie, tila nahihiya ito sa paligid. Malinis, maayos, at puno ng sigla ang tahanan ng kanyang kapatid. Malayong malayo sa dati nilang sitwasyon. Nasa loob si Pulong, at pagkakita kay Archie, sandali siyang natahimik. Hindi niya alam kung papaanong sasalubungin ang matagal nang hindi nakita na kapatid. "Kuya," mahinang bati ni Pulong. "Pulong?" Sagot naman ni Archie, halos pabulong. "Pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung paano kong sisimulan to." Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang tiktak ng orasan at huni ng mga ibon sa labas. "Kung tungkol yan sa nakaraan, matagal na yun kuya," mahinaw na sabi ni Pulong. "Matagal ko na kayong pinatawad ni Maris. Lalo na ikaw." Napayuko si Archie, nangingilid ang luha. "Hindi ko alam kung paano kong hihingi ng tawad noon. Nadala ako sa kayabangan namin. Lahat ng pinaghirapan ko, nawala. At ngayon ko lang naintindihan kung gaano kita nasaktan noon." Lumapit si Pulong at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. "Kuya, hindi ko man makalimutan ang sakit, pero hindi ko rin kayang manatili sa galit. Kung hindi dahil sa mga nangyari, baka hindi rin kami natutong magsikap sa buhay. Sa totoo lang, utang ka pa rin sa'yo yun, dahil tinuruan niyo akong magpursige." Hindi napigilan ni Archie ang maiyak. Ilang sandali pa, pumasok si Maris. Dala ang ilang prutas at nakatungong naglakad papasok. Pulong, Loida, patawad din ha. Nanginginig na wika niya. Hindi ko alam kung anong sumabi sa akin noon. Lahat ng pinaghirapan namin nawala. Pero siguro, ito na ang parusa ko sa mga maling sinabi ko noon. Lumapit si Loida at marahang tinapik si Maris sa balikat. Tama na Maris, tapos na yon. Mas mabuti nang simulan natin ulit ang pagiging magkapamilya. Napangiti si Pulong at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muling nagkayakapan ng magkakapatid. Sa simpleng hapunang iyon sa bahay ni Pulong, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pagkakaisa. Pag-uwi ni na Archie at Maris, napatingin sila sa buwan na kumikislap sa kalangitan. Archie, sabi ni Maris habang nakatingala. Ngayon ko lang naramdaman kung gaano kasarap ang payapang gabi. Ngumiti si Archie. Oh Maris, kasi ngayon lang tayo muling natutong magpakumbaba. At sa puso ni Pulong, habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya, ay isang mensahe ang lalong tumibay. Hindi kayamanan o karangyaan ang sukatan ng halaga ng tao. Ang tunay na yaman ay nasa kababaang loob, pagpapatawad, at pamilyang marunong magmahal sa kabila ng lahat. Pagkalipas pa ng ilang taon, naging ganap na matagumpay ang pamilya ni Pulong. Si Jeric ay nagtayo ng sariling construction firm na nagbibigay ng trabaho sa maraming kababayan nila. Si Carlo naman ay naging principal ng isang pampublikong paaralan at kilalang tagapagsulong ng edukasyon para sa mga batang mahihirap. Tuwing pista sa kanilang bayan, ang pamilya ni Pulong ang isa sa mga unang nagbibigay ng donasyon para sa mga proyekto ng barangay.
Ngunit sa kabila ng lahat ng biyayang tinatanggap nila, nanatili pa rin silang mapagpakumbaba at palakaibigan. Samantala sina Archie at Maris naman ay naninirahan na lamang sa isang simpleng bahay sa probinsya. Sa kabila ng kanilang pagkalugi, natutunan nilang pahalagahan ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Ang kapayapaan, pagmamahal, at ugnayan ng pamilya. Paminsan-minsan, dumadalaw sila kina Pulong at sa bawat pagkakataong iyon, sabay-sabay silang kumakain, nagtatawanan at inaalala ang mga pinagdaanan nila noon. Muling nabuo ang samahan ng magkakapatid, hindi dahil sa kayamanan, kung hindi dahil sa pagpapatawad. Sa huling bahagi ng kanilang buhay, mas pinili nilang ituwid ang mga pagkakamali kaysa manatiling bihag ng kahapon. Isang gabi habang nakaupo si Pulong sa harap ng kanilang bahay, pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng kalye at ang mga batang naglalaro. Sa kanyang isip, may ngiti siyang pinakawalan, isang ngiti ng tagumpay, hindi dahil sa yaman, kung hindi dahil sa kapatawaran at kapayapaan ng loob. Tahimik niyang sinabi kay Loida, "Kung minsan, kailangan muna tayong durugin ng pagkakataon bago tayong muling buhayin ng Panginoon." Ngumiti si Loida at sumang-ayon. At kapag natuto tayong magpatawad, doon natin mararamdaman ang tunay na ginhawa. At sa gabing iyon, sa ilalim ng bituin, tuluyang nanahimik ang mga sugat ng kahapon. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kayabangan ay pansamantala, ngunit ang kababaang loob ay pangmatagalan. Walang saysay ang kayamanan kung ito'y nagiging dahilan ng pangmamaliit sa kapwa. Dapat ay hindi tayo kaagad dumusga sa ating kapwa, lalo na sa mahirap, sapagkat hindi mo alam kung ano ang sakripisyo at kabutihan ang nasa puso nila. At ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera o ari-arian, kung hindi sa kakayahang magpatawad at magpakumbaba. Ang oras ay may paraan ng pagbabalik ng kapalaran. Ang mga inaapi ngayon ay maaaring siya ang titingalain bukas. At ang pinakamahalaga, ang pamilya ay dapat nang nagmamahalan, hindi nagpapagalingan. Sa dulo, ang pagmamahalan at pagkakaisa pa rin ang tunay na kayamanan ng bawat tahanan. Dito na po nagtatapos ang ating mixing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!